sumusunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga sa lahat. Bago tayo magsimula ay mangyaring tumayo ang lahat para sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat po sa inyong binigay na araw para sa amin. Isang araw na puno ng biyaya at umaapaw na kasiglahan sa bawat isa na naririto sa aming klase. Bigyan niyo po kami ng kaalaman at karunungan upang aming maunawaan ang aming tatalakayin sa araw na ito. Gabayan niyo rin po ang aming mga guro sa kanilang mga gawain sa araw na ito. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen po. Magandang araw sa inyo. Kamusta ang araw ninyo? Magandang araw po, Binibining Trinidad. Maayos naman po. Elka, may lumiban ba sa araw na ito? Wala po, ma'am. Maaari mo bang maisulat sa papel ang mga pangalan ng lumiban at ipasa mo mamaya bago matapos ang klase nang sa gayon ay mamarkahan ko ito? Opo, ma'am. Noong nakaraan ay tinalakay natin ang tungkol sa Manik Buangsi. Glazel, mangyari mo bang ibahagi sa amin kung ano ang nalalaman mo sa kwentong Manik Buangsi? Ang kwentong bayan na Manik Buangsi ay tungkol sa pag-ibig ni na Manik Buangsi at Tuan Putli na nagtapos sa pagkawalan ni Tuan Putli nang mahulog ito sa apoy. Magaling! Bago tayo magsimula ay mayroon akong inihandang laro. Ito ay tinatawag na larawang Pago, Ipaliwanag Mo, na kung saan titignan ng mga estudyante ang bahagi ng kanilang upuan. May makukuha ang bawat isa ng maliit na piraso ng papel. Ang makakuha ng papel na may larawan ay magbibigay ng kahulugan at isang pangungusap hinggil sa salitang nakapaloob dito. Maliwanag ba? Glazel, ano ang laman o nakapaloob dyan sa papel na hawak mo? Dagat po, ma'am. So magbigay ka ng isang pangungusap na pumapatungkol sa dagat. Ang salitang dagat ay tumutukoy sa isang malaking bahagi ng tubig alat na bumabalot sa malaking bahagi ng mundo. Magaling! Elka, ano naman ang sayo? Singsing po, ma'am. Ang singsing ay tumutukoy sa isang bilog na alahas na isinusuot sa daliri. Tama po ba, ma'am? Tama! Denver, ano naman ang sa iyo? Corona po, ma'am. Ang corona ay sumisimbolo sa kapangyarihan, otoridad at karangalan na tinatamasa ng isang hari o reyna. Magaling! Ikaw naman, Joshua, ano naman ang nakapaloob dyan sa nabunot mong papel? Ito po ay isang espada na kung saan ito po ay ginagamit sa pakikipaglaban po o pangdepensa na rin po. Mahusay! At Gian, ibahagi mo naman ang iyong nabunot. Ito po ay sultan. Ang salitang sultan ay isang pangalan sa wikang Arabe na ang kahulugan ay lakas, tibay, may kapangyarihan o kapangyarihan at pagkapinuno. Sa pagdaka, ang salitang ito ay naging ginagamit bilang pamagat ng ilang mga pinunong Muslim na umangkin ng buong kasarinlan, pangingibabaw at kapangyarihan. Napakagaling! At panghuli, Mela, iyon namang ibahagi ang iyong nabunot. Hawla. Ang salitang hawla ay tumutukoy sa isang kulungan na gawa sa rehas o lambat na ginagamit upang ikulong ang mga hayop tulad ng ibon, aso o pusa. Ngunit ang hawla ay sumisimbolo hindi lamang sa pisikal na kulungan kundi pati na rin sa mga emosyonal o psikolohikal na hadlang sa buhay ng isang tao. Mahusay!
Bago tayo tuluyang dumako sa ating talakayan ay mayroon akong inihandang mga malalalim na salita dito at inyong bibigyang pagpapakahulugan. Ang mga nasalungguhitang salita ay ang mga malalalim na salita. Sino ang gustong unang sumagot sa inyo? Ako po, ma'am. Yes, Elka? Ang sultan ay nanggilalas nang makita si Pilandok sa kanyang harap na nakasuot ng magarang kasuotan ng sultan. Ang nasalungguhitan na salita po dito ay nanggilalas at ito ay nagulat. Magaling. Denver, pakisagot ang kalawa. Nakasukbit sa kanyang baywang ang isang kumikislap na ginintuang tabak. Ang nasalungguhitang salita po dito ay tabak. Ang ibig sabihin po nito ay espada o itak. Tama. At ang ikatlo? Yes, Gian? Paanong nangyaring ikaw ay nasa harap ko at nakadamit ng magara? So ang nasalungguhitang salita ay magara. Nang ibig sabihin ay maganda o kaaya-aya. Magaling. Joshua, ikaw naman sa ikaapat. May kaharian po sa ilalim ng dagat at ang tanging paraan sa pagtungo roon ay ang pagkulong sa hawla at itapon sa gitna ng dagat. Okay na po. May kaharian po sa ilalim ng dagat at ang tanging paraan sa pagtungo roon ay ang pagkulong sa hawla at itapon sa gitna ng dagat. Ang kahulugan po nito ay isang kulungan po. Tama. At panghuli, Meladel? Panglima po ay pagdating sa gitna ng dagat ay inihagis ang hawlang kinalululanan ng sultan. Ang nasalungguhitan po dito ay ang salitang kinalululanan na ang ibig sabihin po ay kinasasakyan o kinaroroonan. Magaling! Ngayon ay may papanood ako sa inyong isang maikling kwento na pinamagatang Naging Sultan si Pilandok. Kaya panoorin ninyo at pakinggang mabuti ang maikling kwento na ipapanood ko sa inyo para masagutan ninyo ng wasto ang mga katanungan na inihanda ko. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Naging sultan si Pilandok. Ang kinagigiliwang ng Katagalugan ay may katumbas sa mga Maranao, si Pilandok. Si Pilandok ay nahatulang ikulong sa isang kulungang bakal at itapon sa dagat dahil sa isang pagkakasalang kanyang ginawa. Pagkalipas ng ilang araw, ang sultan ay nanggilalas nang makita si Pilandok sa kanyang harap na nakasuot ng magarang kasuotan ng sultan. Nakasukbit sa kanyang baywang ang isang kumikislap na ginintuang taba. Hindi ba't tinapon ka na sa dagat? Nagtatakang tanong ng sultan kay Pilandok. Siya pong tunay, mahal na sultan. Ang magalang na tugon ni Pilandok. Paanong nangyaring ikaw ay nasa harap ko at nakadamit ng magara? Dapat ay patay ka na ngayon. Ang wika ng sultan. Hindi po ako namatay, mahal na sultan, sapagkat nakita ko po ang aking mga ninuno sa ilalim ng dagat nang ako'y sumapit doon. Sila po ang nagbigay sa akin ng kayamanan. Sino po ang magdanais na mamamatay sa isang kaharian, masagana sa lahat ng bagay? Ang paliwanag ni Pilandok. Rahil ay nasisiraan ka na ng bait. Sabi ng ayaw maniwalang sultan. Alaman ng lahat na walang kaharian sa ilalim ng dagat. Sinungalingan po yan. Bakit po naririto ako ngayon? Ako ang ipinatapon ninyo sa gitna ng dagat. Ako ang ikinulong pa ninyo sa hawla ay naririto ngayon at kausap nyo. Ang paliwanag ni Pilandok. May kaharian po sa ilalim ng dagat at ang tanging paraan sa pagtungo roon ay ang pagkulong sa hawla at itapon sa gitna ng dagat. Ako po aalis na at marahil na hinihintay na ako ng aking mga kamag-anak. Umakmang aalis na si Pilandok. Tay, Sansala ng sultan kay Pilandok. ama mo ako at nais kong makita ang aking mga ninuno, ang sultan ng mga sultan at ang iba ko pang mga kamag-anak. Tatawagin na sana ng sultan ang mga kawal, ngunit pinigil siya ni Pilandok at pinagsabihang walang dapat makalam ng bagay na iyon. Dapat daw ay mag-isang pupunta roon ang sultan sa loob ng isang hawla. Kung gayon ay ilagay mo ako sa loob ng hawla at itapon mo ako sa gitna ng dagat. Ang sabi ng sultan.
Sino po ang mamumuno sa kaharian sa inyong pag-alis? Ang tanong ni Pilandok. Kapag nalaman po ng iba ang tungkol sa sinabi ko sa inyong kaharian sa ilalim ng dagat ay magnanais silang magtungo rin doon. Sandaling nag-isip ang sultan at nakangiting nagwika. Gagawin kitang pansamantalang sultan, Pilandok. Mag-iwan ako ngayon din ng isang kautosang ikaw ang pansamantalang hahalili sa akin. Hintay, mahal na sultan. Pigil ni Pilandok. Hindi po ito dapat malaman ng inyong mga ministro. Anong nararapat kong gawin? Ang usisa ng sultan. Lilihim po natin ang mga bagay na ito. Basta't ipagkaloob nyo sa akin ang inyong korona, singsing at espada. Pag nakita ang mga ito ng inyong kabig ay susundin nila ako. Ang tugon ni Pilandok. Umayag naman ang sultan. Ibinigay na lahat kay Pilandok ang hinihingi at isinakay sa isang bangka. Pagdating sa gitna ng dagat ay inihagis ang hawlang kinalululanan ng sultan. Kaagad lumubog ang hawla at namatay ang sultan. Mula noon, si Pilandok na ang naging sultan. Tapos na ninyong panoorin ang maikling kwento, may mga katanungan akong inihanda para sukatin kung talaga bang nakinig at naintindihan ninyo. Para sa unang katanungan, sinong gustong sumagot? Ako po, ma'am. Meladel, sino ang ikinulong at inihulog sa dagat? Si Sultan po, ma'am. Magaling! Para sa ikalawang katanungan, Gian, pakisagot. Sino ang binalikan ni Pilandok noong nakaligtas siya sa pagkakakulong? Sultan po, ma'am. Mahusay. Glazel, ikaw naman ang sumagot sa ikatlong katanungan. Kung ikaw ang sultan, maniniwala ka ba kay Pilandok? Para sa akin, hindi ako maniniwala kay Pilandok dahil nagkasala na siya noon at naniniwala ako na magagawa niya ulit iyon. At sa panghuling katanungan, Elka, pakisagot. Para sa iyo, bakit kaya naniwala ang sultan sa mga sinasabi ni Pilandok? Para sa akin, kaya naniwala ang sultan sa mga sinasabi ni Pilandok dahil sa mabilis magtiwala si sultan at nadala siya sa magarang kasuotan ni Pilandok. Mahusay. Para sa pangkatang gawain, papangkatin ko kayo sa 5 pangkat. Mula sa grupong inyong kinabibilangan ay pipili kayo ng isang pangyayari sa kwento at gagawan ninyo ng maikling pagtatanghal sa harap ng klase. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Ngayong natapos na kayo sa pangkatang gawain ay may mga katanungan ako upang masukat kung talaga bang may natutunan kayo sa ating aralin na pinamagatang Naging Sultan si Pilandok. Para sa unang katanungan, ano ang nais iparating ng kwento? Sinong gustong sumagot sa inyo? Ma'am, Meladel? ang nais iparating ng kwento ay ang pagiging matalino ay hindi nakasalalay sa laki o lakas nito. Ipinapakita ng kwento na ang talino ay hindi nakasalalay sa pisikal na anyo o lakas ng kapangyarihan. Kahit sino, gaano man kaliit o gaano man kahina, ay maaaring magtagumpay kung may talino at katalinuhan. Mahusay! Para sa ikalawang katanungan, ano ang kaugnayan ng kwento sa totoong buhay? Sinong gustong sumagot sa inyo? Ako po, ma'am. Yes, Glazel? Ang kwentong Naging Sultan si Pilandok ay isang mahusay na halimbawa ng isang kwentong bayan na naglalaman ng mga aral na may kaugnayan sa totoong buhay. Ipinapakita nito na ang talino, katalinuhan at pagiging mapagkumbaba ay mga mahahalagang katangian na nagtutulak sa tagumpay, anuman ang ating laki o lakas. Ang kwento ay nagbibigay ng inspirasyon sa atin na maniwala sa ating mga kakayahan at magsikap upang makamit ang ating mga pangarap. Magaling! Ngayon, mangyaring maglabas ng isang kapat na papel para sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ang mga ito. Ngayong natapos ng inyong 5 minuto, mangyaring ipasa ang inyong mga papel sa harapan ng tahimik. Bago tayo tuluyang matapos sa ating aralin, ay may bibigay ako sa inyong takdang aralin. Sumulat ng isang reflektibong sanaysay tungkol sa mga aral na natutunan mula sa kwento. Isulat ito sa isang short bond paper. Natapos na ang ating talakayan ngayong araw at naway isabuhay ninyo ang mga napulot ninyong aral mula sa kwento. Maraming salamat!